Sound. Check. Praise. Hello. Praise, praise. Praise, praise. 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 Sound. Sound. Praise. Praise. Praise.
at estratehiya upang mapalago ang espiritual na buhay o pagiging alagad ng mga mananampalataya tungo sa pagiging katulad ni Kristo. Kaya po, ating palaging isasama sa ating panalangin ang CE Department ng ating Iglesia. Awit ng pagdidili-dili, kasabay ng pagpasok ng mga tagasindi ng kandila. Sisatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Makakatayo na po ang kapulungan. Tawag sa pagsamba. O magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsasalap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may pag-aawit. Himno Processional, Himno 246, Kabanal-Banalan. Kabanal-banalan, Diyos amang maalam, tunghayan ang bayan nasa iyong harapan.
Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinagkaloob sa amin sa araw na to. Salamat Panginoon sa pagkakataon na muli ay nakadako kami sa iyong bahay-sambahan. Panginoon, pakalinisin mo ang aming mga puso. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasalang nagagawa. Lantad man po ito, hindi, patuloy namin itong inihingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. At patuloy kong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. Patuloy na ikaw ang manguna sa aming lahat, Panginoon. Sa mga gagamitin mo, Panginoon, sa gawain ito, ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng karunungan, kalakasan sa bawat isa. Patuloy ko ding idinudulog sa iyo, Panginoon, ang anak mo, Panginoon, na gagamitin mo upang maghatid ang iyong mensahe. Patuloy mo siyang itago sa iyong likuran. Patuloy na bigyan ng karunungang nagmumula sa iyo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ang bawat mensahe na aming maririnig, ito ay aming maitimo sa aming puso't isipan. Ito ay aming maging gabay sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming iniingatan at ginagabayan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Tugong awit. Ngayon naman po ay mga awit ng pagpupuri na ihahatid po sa atin ng prayer and praise team. Sound check. Check. 5. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos? Amen po ba? Amen. Kaya sa umaga pong ito, atin pong itaas, itanghal, at atin pong ibigay ang ating walang hanggang papuri sa ating Diyos. Sama-sama po tayong umawit ng mga papuring awit. Walang hanggang papuri sa iyo namin iaalay, Panginoon. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay ang aming pagsambay, sa'yo lamang ibibigay. Tanging sa'yo lamang ang buhay kong ito, kaya't ang awit, ang pagpupuri, ang pagsambay sa'yo lamang. Pupurihin ka, o pupurihin ka, pupurihin ka habang nabubuhay. Pupurihin ka, pupurihin ka, o Diyos. Aking aawitan habang nabubuhay. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay ang aming pagsambay, sa'yo lamang ibibigay. Tanging sa'yo lamang ang buhay kong ito, kaya't ang awit, ang pagpupuri, ang pagsambay sa'yo lamang. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka habang nabubuhay.
dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Iniligtas kami at iyong tinubos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Kailan pa man ikaw ang aming Diyos? Kailan pa man ikaw ang aming Diyos? Kailan pa man ikaw ang aming Diyos? Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Sa umagang ito, nais po namin kunin ng pagkakataong ito upang amin ikaw ang sambahin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, nariyan ka, niyakap mo kami, Panginoon, at patuloy mo kaming niyayakap sa aming mga kakulangan, sa aming mga karumihan. Kaya nararapat na sa umagang ito, ay maibigay namin sa iyo ang pinakamainam na puring pagsamba sa umagang ito. Sama-sama po nating awitin. Let's sing this song prayerfully. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinag. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng tarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa ating awitin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Kami, Panginoon. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian.
mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon, salamat. Yakap mo ako. Panginoon, patuloy po namin nilalapit ang aming mga buhay sa iyo. Patuloy mo kaming yakapin ng iyong walang hanggang pagmamahal. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang Minsan pa ating tumbasan. awitin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Lord, sa umagang ito, nawa iyong tanggapin ang aming pinakamainam na papurit pagsamba. Sama-sama po nating awitin ng Panginoon. Pupurihin ka sa awit, nais naming itaas ang iyong pangalan sa umagang ito. Lord, yes God, hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang
kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, Jesus. Panginoon, muli sa iyo po ang aming pinakamainam na papuring pagsasamba. Muli, pinupuri ka namin. Salamat, Panginoon. Salamat. Amen. Ngayon naman po ay ang pagbasa ng tekstong batayan na ihatid po ng ating Reverendo Benji A. Bringola. Dito po sa Mateo 28:19 hanggang 20, ganito po ang sinasabi. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ang Diyos na dakila ang magpapala ng kanyang mga salita sa umagang ito na ating pong pagsasalusaluhan. Tugong awit. Kasulatang banal, galing sa kalangitan, sa'yo'y narulunan, karunuhan at tunay, para mo'y kaligtasan, naming makasalanan. Ngayon naman po ay inaanyaya ng kapulungan sa harapan ang mga may naisidulog sa ating Panginoon. Ang lahat po ng may inilalapit sa ating Panginoon, tayo po'y sa kabila ng ating pagiging mananampalataya, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok sa buhay. Ang tanging gagawin lang po natin ay ilalapit ito sa ating Diyos. Kailangan po natin gawin ito sa pagpapahayag na kinikilala natin ang karapatan, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. Sa aming panimula ay hinandugan ka namin ng mga papuring awit. Nawa ang lahat ay napagpala nito. Natanggap po namin na ikaw lamang ang dapat naming sambahin, pasalamatan, at tawagan sa mga sandaling kailangan ka namin. Salamat po sa mga kapatid na ito na naririto ngayon sa aming harapan, maging sa mga kapatid naming nandoon sa kanilang mga upuan, nakatayo, nakaupo, na kinikilala ang kapangyarihan mo sa kanilang buhay. Wala pong ibang Diyos kundi ikaw. Ikaw ang tunay na Diyos, bagaman merong ibang mga sektang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, subalit ikaw na si Yahweh na lumikha ng lahat, ang tanging dapat na Diyos naming sinasamba. Sa amin pong mga pag-awit ay kinikilala naming ang iyong kapangyarihan, ang iyong otoridad bilang aming Panginoon, manglilikha, tagapagligtas, dakilang manggagamot. Narito, Panginoon, ang iyong mga anak, iba-iba ang kanilang hibik sa iyo.
Subalit naniniwala po kaming anuman ang kanilang hinihiling. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, marunong sa lahat, nababasa mo ang kanilang puso't isipan kung ano yung kanilang idinadaing sa iyo. Naniniwala po kaming hindi man namin mabanggit lahat ito. Nakarating na sa iyo ang kanilang mga kahilingan. Ang kanilang paglapit at pagtayo dito sa harapan ay patunay na kinikilala nila ikaw na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tanging makapagbibigay katugunan sa kanilang mga hinanaing sa buhay. Maaaring ang iba rito ay nakakaranas ng mga karamdamang panglupa. Ang iba naming mga kapatid ay nasa banig din ng karamdaman na hindi makadalo sa simbahan sa kanilang kalagayan. Sila man ay aming isinasama sa aming mga dalangin. Marami kaming mga kapatid na nasa ganitong kalagayan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa mga kapatid naming nasa ibayong dagat na kasama namin sa kongregasyong ito na kinikilala ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Ano man ang kanilang kahilingan, Panginoon, ito ay paghanap ng trabaho, kagalingan sa kanilang mga karamdaman, family problem, o kung anumang problemang meron sila. Maaaring ang mga kabataan ay humihiling ng sila'y tulungan mo upang sa kanilang pag-aaral ay maging madali ang mga pinag-aaralan nila, mai-memorize nila ito, magamit nila ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Panginoon, hindi mahirap ang kanilang hinihiling. Kung ang kanyang anak ay kanyang ibinigay para sa ating mga kasalanan, yung mga kahilingan ito'y napakaliit upang hindi mo ito tugunin ang kanilang mga pangangailangan. Panginoon, salamat po sa mga answered prayer na kanila nang natanggap. Ang kanilang pagdulog, nasagot na yung iba, meron silang bagong kahilingan, naniniwala po kami. At ito naman ay tungkulin naming lagi nang idulog sa iyo ang anumang aming kahilingan. Hindi po namin kayang itong solusyonan sa ganang aming kakayanan. Subalit, ikaw na aming Diyos ang may kakayanan nito. Ang tanging magagawa lang po namin ay magtiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong kakayanan. Kaya't sama-sama po kami sa iglesyang ito na nangahawakan sa kapangyarihan mo anumang problemang meron ang bawat pamilya, bawat individual na naririto, maging nasa kanilang tahanan, nasa ibang bansang kasama naming nananambahan, nalalaman mo ang lahat. At hinihiling po namin, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig, lahat ng mga kahilingang ito'y ikaw ang tutugon. Salamat po, Panginoon, at umaasa po kaming patuloy naming makakamit ang katugunan galing sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Humayo kayo sa inyong upuan, ang taglay, ang pag-asa, ang Diyos ay tumutugon. Ngayon naman po ay ang mga kabalitaan at pasasalamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome home po sa ating kapatid, ang kapatid na Reddy Hontura. At welcome po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ang ating mga tatay sa kanilang naging McDo party. Salamat po sa mga anak na nag-sponsor ng kanila pong party. Nagpapatuloy po ang ating mga gawain, ang Bible study po ng mga kapisanan, mula po sa kapisanang kalalakihan at kapisanang kabataan. Patuloy po natin na ipanalangin ang gawain ito ng pag-aaral, ang regular na pag-aaral po ng Biblia.
Sa darating pong Miyerkules, June 25, ang ating pong midweek service, ganap po na ikapito at kalahati ng gabi, ang ating pong tagapagsalita, ang Reverendo Benji A. Bringula. Magpapatuloy po ang training ng ating mga musician sa pangunguna po ng PMK sa darating pong June 28 to 29 ay gagawin po ang outdoor fellowship ng mga kalalakihan sa Bulinaw, Pangasinan. Ang Youth Fellowship Series 2 sa buwan ng June at ang 4K program ng misyon sa buwan ng June. Sa darating pong linggo, ang ating pong pananambahan ay worship through music sa pangunguna po ng PMK. Mga gawain po sa buwan ng July, pagkapatuloy po ng training ng ating mga musician, Kababaihan Nutrition Month Fellowship, July 13, YA Zone Fellowship, July 27, YA Local Fellowship, at ang Youth Fellowship Series 2. Happy birthday po sa ating mga kapatid na sumapit at sasapit sa kanilang kaarawan. June 21, kapatid na Ruth Henner, kapatid na Susan Trinidad, kapatid na Leonisa Pascual, kapatid na Luis Herrera, June 22, kapatid na Melugin Giliego, kapatid na Ashley Agapito na nasa Canada, kapatid na Angel Mendoza, kapatid na Ralph Rivera, June 23, June 24, kapatid na Amir Elijah Policarpio, June 27, kapatid na Ran Ichinis Liandi Bayron, June 27, kapatid na Emerson Henner. Happy wedding anniversary po sa ating mga kapatid on June 27, Mr. and Mrs. Emerson Henner. Ngayong linggo po ay ang National CE Sunday. Kung makikita niyo po sa bandang kaliwa ay meron pong CE booth. Mamaya po ay maaari po tayo doong magpunta para po tignan po yung mga paskil. At meron din po tayong newsletter doon na maaari rin po kayong kumuha. Dito po mababasa po natin ang mga naging gawain at mga susunod pang mga gawain ng CE. Muli po, pagkatapos po ng ating pananambahan ay pwede po kayong bumisita sa CE booth. Meron po doon newsletter. Maaari din po kayong magsulat ng inyo pong mga prayer request na maaari po nating ipanalangin at ihuhulog doon sa kahon. At meron din po tayong book drive. Mamaya po ay maglalagay po kami dyan ng mga libro, pambata, mula sa, para po sa iba't ibang subject ito, more on English and other subjects. Kung nais nyo pong kuhaan ang inyo pong mga apo o pamangkin, ay pwede po kayong kumuha mamaya po. Maglalagay po kami doon sa lamesa. Yun lamang po at Happy National CE Sunday. Ngayon naman po ay ihanda natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng mensahe ng buhay at katotohanan na ihahatid ng ating buting Pastor Reverendo Benji A. Bringula. Salamat, Ate Marie Grish. Kumusta po mga kapatid? Kala ko ang sagot, mas mabuti kesa dati. Diba? Kasi ba nagsabi nun? Eric Maliwat. Saglit po tayong manalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, magsalita po kayo sa amin. Bubuksan po namin ang aming isip at ang aming puso. Pakikinggan po namin ang iyong mga tinig. At tutulungan po ninyo kami na amin po itong maipamuhay. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating sermon, ang Christian education at ang Great Commission. Natutuwa ako dito sa newsletter na inalabas ng CE. Naliligayahan akong labis. Pero sana, hindi lang ito, sana quarterly.
maglabas tayo para at least nalalaman ng ating iglesia kung ano talaga ang nangyayari. Salamat sa Pangulo ng ating Christian Education, ang kapatid na Joy. Sulit talaga ako na maging kasama ko yan, yung batang yan. Kaya sinabi ko sa kanya, huwag ka na pumunta dun sa dito. Sinulot pala. Hindi, nagbibiro lang ako. Ang Christian Education at ang Great Commission. Ito po hinango natin sa Mateo 28, 19 hanggang 20. Ganito po ang sinasabi. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Mga kapatid, sa buhay nating ito bilang mga Kristiyano, meron po akong mga tanong na madalas kong naririnig sa isang mananampalataya. Ang tanong niyang naririnig ko lagi sa kanya ay, ano ang gusto ng Diyos na gawin ko habang ako'y nabubuhay? Ano ang gusto ng Diyos na gawin ko habang ako'y nabubuhay? Minsan, dumarating din yung katanungan na ano ang layunin ko sa buhay na ito? Mga tanong yan. Ito yung mga tanong at mga nagtatanong na mga seryoso doon sa kanilang paniniwala, sa kanilang pananampalataya. Yung pong huling kabanata o yung huling chapter 28 ng aklat ng Mateo, pangkat na 28. Hello. Yan. Ba't nawawala? Ayan, mahina na naman. Hindi naman nagbabago yung gandang lalaki ko, pero bakit nawawala? Okay. Hindi man lang kayo natawa. Ako inaantok ako, kaya pinapatawa ko yung sarili ko. Bago umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, hindi niya sinermonan yung kanyang mga alagad. Hindi niya sinermonan yung tipong, akit na ako, ito, sermon ko, maging mabuti kayo, ganito. Hindi siya nagbigay ng huling sermon. Hindi rin siya nagbigay ng matagal na pamaalam sa kanyang mga alagad. Sa halip, ang iniwan niya sa kanyang mga alagad ay isang utos. No? Ang iniwan niya sa kanyang mga alagad ay isang utos, isang misyon, isang panawagan na hindi lamang actually para sa kanyang mga alagad, kundi para sa bawat isa sa atin. Ano po yon? Yung humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Ito po ay dakilang utos, hindi dakilang suwestyon. Hindi ito option kung gagawin mo o hindi. Hindi rin ito utos para sa mga banal na tao lamang. At lalong hindi ito utos sa mga banal na aso, santong kabayo. Kundi ito ay utos ng Panginoon sa lahat ng tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, medyo mayroon na naman tayong mga agam-agam at pag-aalinlangan. Una, yung dumating na sakit, monkeypox ba yung tawag doon? No? Pero ako, ang lagi kong binabantayan kung ano yung nangyayari sa Israel. Kasi pagka nilalima natin yung pag-aaral ng banal na kasulatan, ang pagbabalik ng Panginoong Diyos ay nakabatay kung ano yung nangyayari sa Israel. And actually, lahat tayo ay may kalituhan. Kaya't meron tayong mga tanong, muli, may dapat ba akong gawin? Siguro, ang sasagot nyo, pag tinanong ko kayo, Pastor, dadalo akong lagi sa pagsamba sa lahat ng gawain. O susunod ba ako sa ipinapagawa ng Panginoon sa akin? Kasi yung huling salita ng Panginoon bago siya umakyat sa langit ay utos sa ating mga mananampalataya. So ang pamagat po ng ating sermon ngayon, ang Christian education
at ang Great Commission. Kinuha po natin yung pamagat na yan mula po sa Mateo 28, talat ng 19 hanggang 20. Ulitin kong babasahin ko pong muli. Kaya humayo kayo at gawin niyang alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa unang pagbasa, pagka po binasa natin yan, tila ay mayroong 4 na utos sa mga talatang ito na gusto ng Panginoon na gawin natin. Pero ang katotohanan, isa lang ang utos ng Panginoon dyan. At ang utos na yon ay go. Ang utos ng Panginoon dyan, go. Yan lang ang utos ng Panginoon. Yung pong baptize, teach, o go, baptize, and teach, ay bahagi lamang kung papaano natin gagawin yung utos ng Panginoon na gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Yung makikita natin na yan, na go, baptize, at teach, ay pangkalahatang o paraan lamang para yung mismong ministeryo ng Christian education ay maisagawa natin. Kaya nga masasabi natin ang pangkalahatang layunin ng Christian education ay to make disciples, at ang approach ay go, baptize, at teach. At ito po ang pagbubulayan natin ngayong umaga. Pipilitin ko po na maikli lang ang sermon, pero kung minsan pagka ho kasi nasarap hindi ho nagiging maikli yung sermon. Una, go. Madalas akala natin, humayo kayo, gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa, bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Madalas akala natin, ang Christian education ay pagtuturo lamang sa loob ng ating simbahan. Katulad ng Sunday School, Vacation Bible School, yung pagsasermon, kasama na rin dito yung ating mga Bible study, no, na by kapisanan. Pero nagdadagdag tayo ng mga ministry pagka mayroong mga special occasions. Halimbawa, pagka ginaganap natin yung may kinalaman sa iba't ibang tema na pinapadalang mga sulat ng ating pong iglesia. Pero tandaan natin, nakasama din sa CE ang paghayo. Kasi kung minsan, parang pag sinabing CE, sa loob lang ng church, at kapag sinabing CE o mission, nakapunto lang yan doon sa mga sa lupo natin sa mission. Sabi po ng kaibigan kong pastor, ito po ang sabi niya. Bago ka naman, ano problema mo? Ang paghayo ang unang hakbang sa pagkakaroon ng Christian education sa iglesia. Sabi niya, kaya hindi tayo dapat nasisiyahan na mayroon na tayong miyembro. Yun tayo. Hindi tayo nasisiyahan na tayo lang. Iniutos sa atin ng Panginoong Jesus na lumabas tayo sa ating iglesia para maabot natin sila. Sabi pa niya, hindi ko na nailagay dyan. Sabi niya, madali lang naman kung sino ang pupuntahan para maibahagi ang mabuting balita. Pwede tayong magsimula sa mga katulad ng ginagawa ng ating iglesia, sa mga pamilyang may problema gaya ng karamdaman o problema sa mga anak. Pinupuntahan din natin yung mga kapatid natin na namatayan, at kung minsan kahit nga hindi nakabilang sa ating iglesia, ay pinupuntahan pa rin natin. Pwede din doon sa mga kabataan na mayroong mga personal na problema, o sa lahat sa atin na mayroong mga personal na problema na kanilang kinakaharap. Mga kapatid, ang matagumpay na Christian education ministry ng church ay nakabase
sa matagumpay na paghayo mula sa ating mga comfort zones. Papunta sa buhay na gusto nating maabot para sa Panginoon. Tayo, ano ba yung layunin natin? Ang layunin ba natin sa iglesyang ito ay makinig lang ng sermon, dumalo lang ng Sunday school, dumalo ng Vacation Bible School, dumalo sa ating mga Bible study? Yun lang ba ang purpose ng ating buhay? O yun lang ba ang gusto nating gawin bilang isang mananampalataya? May isang matandang babae sa isang barangay. Hindi siya marunong magsalita sa harap ng maraming tao. Katulad ng sinasabi natin, naririnig ko, Pastor, hindi po ako marunong magsalita. Pero tuwing linggo, hindi siya pumapayag na hindi niya dinadala yung kanyang mga apo sa simbahan. Kung yung mga nanay man ng mga batang ito ay ayaw dumalo, pero hindi siya pumapayag na hindi niya isasama yung kanyang mga apo sa simbahan. Hindi kasi siya marunong magsalita. Pero naniniwala siya na kapag ka nasa loob ng simbahan at nakikinig, katulad ng natin ngayon, inihiwalay natin yung mga bata, meron silang Bible study and junior worship doon, naniniwala siya na malaki ang magagawa nito doon sa kanyang mga apo. Sana ganun din yung damdamin natin, hindi lang doon sa mga grandma, hindi lang doon sa mga grandpa, kundi kahit tayo na mga magulang. Yung tipong hindi tayo papayag na hindi sila pupunta sa church kung Sunday. O dahil hindi siya marunong magsalita, dinadala niya yung kanyang mga apo sa simbahan at tuwing Sabado, nilalapitan niya yung kanyang mga kapitbahay. At tinatanong niya, gusto mo bang maipanalangin? O dahil hindi nga siya marunong magsalita, palagay ko mahina rin siyang manalangin, pero yung mga taong ganito, pagka nanalangin, puspusan sa personal nilang mga buhay. Sabi niya, kung gusto mong maipanalangin, sumama ka sa amin sa church bukas. At dahil doon sa kakukulit niya, doon sa kanyang mga kapitbahay, ayon doon sa kwento, 4 na tahanan doon sa kanyang kapitbahay ang nakakilala sa Panginoon. Ganda, no? Di ba? Simpleng paraan. Hindi tayo masisipag, hindi tayo magagaling magsalita, pero pwede tayong gamitin ng Panginoon para maipahayag natin ang kanyang salita. Mga kapatid, medyo huwag nating babaliwalay yung mga issue na nangyayari ngayon. Lalo na doon sa nangyayari sa Iran at saka sa Israel. Mga palatandaan yan, ang Panginoon ay talagang nalalapit na sa kanyang pagbabalik. Sabi ko nga sa kanya, kay Jack Grace nung isang araw, sana dumating na Panginoon kasi hindi lang diabetes na yung nararamdaman ko, pati mga tuhod ko sumasakit na para makakuha ko na yung ano ba yung tawag, glorified body na at yun na lang ang kuwang ko, pag-asa ko para mabuo yung mga daliri ko. Abay, no isang araw ang Jack Grace naghahanap sa FB, may nakita daliring idinudugsong, ibibili niya raw ako. Pero hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko yung makasama na natin ng Panginoon. Bagamat kung minsan, parang mayabang tayo na sabihin ng mga bagay na yon, pero yun dapat ang katotohanan na nakikita sa atin ng Panginoon. Hindi natin binabaliwala yung mga bagay na makapagdadala sa atin sa langit. Kapag ang mga bagay na ginagawa natin na hindi naman nakatutulong sa pananampalataya natin, mga kapatid, medyo bawas-bawasan natin. Ang paghayo ay hindi lamang pagpunta sa malalayong lugar. Minsan, isang hakbang lang, palabas ng bahay, ay paghayo na. Katulad ng madalas kong naririnig kay Pastor Lino, kabarangay, kapitbahay, kaopisina, kaibigan ba yun, Pastor? Akala natin, pero malaman yun. Magandang yun ang maging laman ng ating mga puso. Ang matagumpay na Christian education ay nakabase sa matagumpay na paghayo.
Atin namang church di ba? Ang galingan ni Joy Hindi ko inaasahan na meron tayong ganito. I'm sorry, pero isa sa mga hinahangaan kong miyembro, itong batang ito. At muli ko siyang tatanungin pagka nakatsyempo ako at mag-uusap kami dalawa, gusto mo ba talagang mag-Japonisa? Pero palagay ko, kapag kayo ang tatanungin, wag na lang, Pastor, hayaan na natin dito kasi malaki ang naitutulong niya dito sa community natin. Kaya lang, medyo kuripot ng konti. Ikalawa, baptize. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa ating aklat ng disiplina, ang bautismo ay tanda ng pananampalataya at pagkakristyano. Ito ay dapat igawad sa lahat, bata o matanda, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kasi dalawa lang ang kinikilala nating sakrament. Ang dalawang sakrament na kinikilala natin, yung binyag, yung bautismo, pag ini-apply ito sa bata, ang tawag dito ay binyag. Ikalawa, yung ating pong banal na hapunan, yung pagsasalo-salo natin sa pamamagitan ng ostya at ng katas ng ubas. Mga kapatid, ang bautismo ang pangunahing seremonya na ginagawa sa isang tao. Ang mga sanggol ay binibinyagan bilang bahagi ng covenant ng Diyos sa sangkatauhan. Sa pamamagitan din ito ay nagiging bahagi sila ng iglesia. Actually, yung mga anak natin, pagka pinabinyagan natin yan, may record yan. At yung ginagawa ng ating iglesia dyan, isinasama yung bilang nila doon sa census ng ating iglesia. Ang bautismo din, ang binabalikan natin sa confirmation of faith, kino-confirm natin sa mga kabataan at iba pang mga kapatid ang kanilang pananampalataya na kailangan nilang magpabautismo. Huwag niyong idadahilan na, Pastor, nagpabautismo na ako ng bata o nagpabinyag. Alam mo ba yon nung bininyagan ka? Hindi mo alam yun. Faith ng magulang mo yun. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, kapag ka naging tama ang isip mo, magkakaroon ka ng pagpapasya sa sarili mo. Kung ano ang dapat mong gawin. Palagay ko, sino na pa talaga dito yung dahil sa conviction ng banal na espiritu ay nagpabautismo? Ayun. So Kuya Eddie, Pastor Lino, Ate Pining, marami dan. Pero, tayo, ang laging dahilan lang natin, Pastor, ako po ay nabinyagan na nung bata ako. Di ba? Bininyagan kayo dahil doon yun sa pananampalataya ng magulang. Hindi nyo pananampalataya yun. Hindi nyo nga alam kung paano kayong bininyagan ni Pastor Hindi nyo nga alam kung paano nilubluba kayo sa drum na puno ng tubig tapos iniyahon kayo. Hindi gano'n, di ba? Hindi yata. Pero pagka naging malinaw sa iyo kung ano yung bautismo, kinakailangan mong gawin ang pagbabautismo, ang pagpapabautismo. Ang literal na kahulugan ng bautismo at ang figurative meaning nito ay identification o pagiging kawangis o kaisa. Ang figurative meaning na ito ng bautismo ay mula sa kaugalian ng mga Romanong sundalo na naglulubog at binubuhusan, baptize, ang kanilang mga sandata sa dugo dahil gusto nilang magmukhang dugo ang kanilang sandata. So isasawsaw nila yon sa maraming dugo ng hayop. Pagka iniyahon, kumukuha sila ng pasalok at binubuhusan nila. At hanggat hindi nagmumukhang dugo yung kanilang mga espada, hindi nila iyon tinitigilan. Kapag tayo ay nabautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay nakikiisa sa layunin at gawain ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya mahalaga ang bautismo. Kaya nga yung eunuch sa aklat ng mga gawa, nung maintindihan niya, ang sabi niya, meron bang hadlang para ako ay hindi mabautismohan? Nasa disyerto sila. Sa disyerto, hindi lumalagpas ng hanggang tuhod ng tubig. Kadalasan oasis lang yon, sibo lang. O sa palagay ninyo, dahil hindi pwedeng ilubog, lubog lang ba? O kaya, lubog lang ba ang bautismo?
Sa ating mga Yemilip, kinikilala natin na ang bautismong buhos ay makadiyos. Katulad din doon sa pag-identify natin bilang mga Kristiyano. Ang bautismo ay pakikipag-isa natin at pag-aalaala na tayo ay dapat na maging kawangis ng Diyos sa ating pamumuhay at sa ating mga hangarin sa buhay. Kaya nga sabi ni Jesus, kayo'y maging kayo'y maging ganap, banal, gaya ng inyong amang nasa langit. Kaya mahalaga yan. Minsan siguro yung mga kabataan at saka YA ay bibigyan ko ng panahon para i-seminar na muli para dito sa bautismo, para maging mas malinaw sa kanila at maintindihan nila kung ano ang ibig sabihin nito. Meron po isang dating rebelding kabataan. Pasaway, laging binibigyan ng sakit ng ulo yung kanyang mga magulang. Kung hindi lasing, bangag, walang direksyon ang kanyang buhay. Isang araw, naimbitahan siya sa isang retreat. At doon sa retreat na yon, nakilala niya si Jesus. At habang pinagbubulay-bulayan niya ang kanyang mga salita, nagkaroon siya ng matinding takot. Doon siya humahagulgul dahil binigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos na marinig yung kanyang mga salita. Hindi ko po sinasabing katulad tayo ng isang kabataang ito. Pero marami sa atin dito na katulad din ito ng kabataang rebelde na ito. Hindi nga lang katulad ng kanyang ginagawa. Pero tandaan natin, anumang bagay na ginagawa natin na labag sa utos ng Diyos, na labag sa panuntunan ng Diyos, ang tawag sa iyo Antikristo. Hindi yung Antikristo, yung mga devil, hindi. Pag ayaw mo kay Kristo, Antikristo ka. Kahit na may offer na sa iyo, tanggapin mo si Kristo, Antikristo ka pa. Kasi antay. Baka masyado ka nang nabibighani doon sa kagalakan na ibinibigay sa iyo ng sanlibutan. Na kung minsan na ipagpapalit na natin ang ating pananampalataya sa Diyos. At nakafocus na tayo sa mga bagay na material. Sabi niya, hindi ko pala nailagay dyan. Sabi niya, ngayon ko lang naintindihan na hindi ako basta binuhusan ng tubig. Nung binabautismo siya, sabi niya kay pastor, ngayon lang naintindihan na hindi ako basta binubuhusan ng tubig. At habang sinasabi niya yung mga salita na yun, talagang humahagulgul siya. Sabi niya, ngayon ko lang naintindihan na hindi ako basta binubuhusan ng tubig, kundi inari ako ng Diyos bilang Kanya. At ayon doon sa kwento, ang taong ito ay nagpatuloy at talagang lumalim doon sa kanyang pananampalataya. Kapag tayo ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay nakikiisa sa layunin at gawain ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito po ba yung layunin natin sa buhay na ito? Kasi po pwedeng gumagawa tayo, pero yung laman ng puso natin hindi naka-focus doon sa layunin ng ating layunin na sa gawain ng ating Panginoong Kristo. Ang bautismo ay pagkakakilanlan, hindi lamang seremonya, kundi panibagong pagkatao. Kaya napakahalaga mga kapatid. Although, kapag ka nagpabautismo ka, hindi nangangahulog ang ligtas ka na. May process yan. Makikibaka ka sa buhay na ito. At tayo ay nasa isang lugar ng pakikibaka sa sanlibutan ito. Matitigil ang ating pakikibaka pagka tayo ay nasa langit na. Kapag tayo ay kinuha na ng ating Panginoon. Kaya nga may mga kapatid na pag tinanong gusto bang makapiling na ang Panginoon, ang bibilis ng sagot, opo. E dahil gusto mo nang mamatay? Hindi pa po. Kasi para makapili mo ang Diyos, ang tanging susi doon ay mamamatay ka. Kasi iiwanan mo yung nilikha
ng Diyos na galing sa lupa. At ang katawang lupa na ito ay babalik kung saan siya nagmula. Ganda nung sinabi nung binatang ito. Sabi niya, ngayon ko lang naintindihan na hindi ako basta binuhusan ng tubig, kundi inari ako ng Diyos bilang Kanya. Ang bautismo ay pagkakakilanlan, hindi lang seremonya, kundi panibagong pagkatao. Kapag tayo ay nabautismohan, nakikiisa tayo sa layunin ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ikatlo, teach. Dito po ako magtatapos. Maikli lang, di ba? Mahaba ba? Tama lang. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. So, wala pala tayong dapat na ikatakot. Kapag tayo ay sinusunod natin lahat ang ipinag-uutos ng Panginoon. Kasi ang promise niya, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Pero, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Kinakailangan nating sundin kung ano ang ipinag-uutos ng Diyos sa atin. Ang mas mahaba at matagal na proseso sa discipleship ay ang pagtuturo. Pagka nakakilala ka na sa Panginoon, ang pinakamataas na proseso dyan ay ang pagtuturo. At dapat sinasagawa ito araw-araw. Kasi ang sabi ng Josue 1:8, pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Sino po yung gustong guminhawa yung lakad at magtagumpay? Taas nga po yung kamay. Daming nagtaas. Pero po hinihingi requirement. Ano po hinihingi requirements? Sabi, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig kung di ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi. Para masunod mo yung lahat ng nakasulat dito, kinakailangan hindi mahiwala, hindi lang kung Sunday. Okay, sino po nakakabasa ng devotion na pinapost ko doon sa GC natin? SPIC Emily. Taas nga po yung kamay. Bilang ko lang yan. Ba't yung kayo diyang hindi kayo nagbabasa? Binabasa nyo ba? Ano ngayon? Di ba? Mahalaga. Mahalaga na hindi natin iniaalis sa ating bibig. Kaya nga sa kultura ng mga Hudyo, hindi lang basta nasa pagka mga saserdote, may pilaktirya na tinatawag. Pag nakakita kayo ng mga religious na mga Hudyo, meron silang parang box dito na gawa sa balat. At doon nakasulat yung lahat ng salita ng Diyos na kanilang minememorize. Nakasulat doon. Yung iba, sinusulat talaga sa hamba ng pinto kasi utos yun eh. Isulat ninyo sa hamba ng pinto. Isulat ninyo sa mga, bago kayo lumabas, sana nga meron kayong dikitan doon ng mga banal na masalita ng Diyos na bago tayo umalis, nakikita natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Pero nakakalungkot mga kapatid, tanggapin niyo sa hindi, magtatampo na naman kayo sa akin. Sabi ko sa inyo, kahit na magtampo kayo sa akin, hanggat hindi ko nakikita yung mga pagbabagong sa iba, hindi ko ito titigilan. Sabi sa akin ng isang professional na kabataan nung nakadestino ako sa Tandansora. Pagbaba ko ng pulpito, Pastor, yun na naman ang sermon mo, pangalawang beses ko nang narinig sa'yo. Sabi ko sa kanya, nagbago ka na ba? Hanggat hindi ka nagbabago, hindi mo maririnig mo sa akin yan. Nawalan siya ng kibo. Kasi hindi siya nagbabago. Kinakailangan, kaya nga merong salita ng Diyos, kaya nga merong pastor, kaya nga merong diakonisa, kaya may mga predikador, kaya may mga laiko tayo sa iglesyang ito, kaya meron tayo mga Bible study leader para ipaalala at para turuan tayo ng kanyang mga salita.
Kaya nga kung may continuing education ng mga manggagawa ng ating iglesia, kailangan ding may continuing education ng mga laiko o ang bawat isa sa ating iglesia. Ngayon, inuobliga na ho ang lahat ng mga manggagawa na mag-aral muli. Kahit na ikaw ay nakatapos ka na ng bachelor mo, nakatapos. Actually, Pastor Lino, yung ranking compliance natin, yung sa maths, dati ranking compliance lang yun eh. Pero ini-offer na rin. Pero doon sa mga manggagawa lang yan, na merong 4 na taon na natapos. Tapos doon sa mga gusto na mag-refresh lang ng kanilang mga pag-aaral, CCM ang ibibigay sa kanila. Yung iba naman, kung hindi pa tapos ng bachelor, ipatatapos sa kanila yung bachelor. Kasi mabigat sa atin na kapag hindi ka nakatapos ng bachelor, ng pastoral, hindi ka pwedeng maging diakono. Kapag ka na maging diakono ka na, kinakailangan meron kang MA. Ang hirap mag-aral sa MA sa labas, ang laki ng matrikula. Kaya ang IBC nag-offer ng maths para doon sa mga, pero una nga, ranking compliance lang yan eh. Pero ngayon, ibinibigay na, inuobliga na ang lahat ng mga manggagawa na mag-aral. Kung sila inuobliga na mag-aral, dapat nagpapatuloy din ang bawat isa sa atin sa kanyang pag-aaral. Katulad ng sabi ni Josue, ang aklat ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig. Kaya kapag ka sinimulan mo na hindi ialis sa bibig mo ang salita ng Panginoon, ang Diyos laging sasayo. Pero subukan mo na ialis mo yan, kahit na nandun ang banal na Espiritu na nagbibigay ng conviction sa'yo, natatlikuran natin ang Diyos. Kasi, pagka ang salita ng Diyos inalis mo sa iyong bibig, yung sinasabi nating namatay na yung dati nating pagkatao, nabubuhay ulit yan. Nabubuhay ulit yan. Pagka pinabayaan mo yung salita ng Diyos sa iyong bibig. Nabubuhay ulit yan. Pansinin mo. Alam kong alam nyo yon. Kaya nga tayo kumisan, meron tayong tinatawag na, ano ba yung nadudulas, Leonie? Nababackslide. Diba? May mga pagkakataon na nababackslide tayo kasi nilalayo natin ang ating sarili sa Diyos eh. At kuminsan, ang pagdako natin sa templo, sa pilitan dahil nahihiya tayo sa magulang. Kuminsan, nahihiya tayo sa mga manggagawa. Hindi ganun. Dapat yung tao sa puso mo, yung talagang hindi mo inihiwalay ang kanyang salita sa iyong bibig. Nagagawa natin ang dalawang paraan katulad ng pag-aaral sa mga schools. Meron tayong tinatawag na formal education at mga informal educations. Ang formal education sa church ay ang Sunday school, Vacation Bible School, Bible study, discipleship training, at ang paminsan-minsang seminar na ginagawa sa church maging sa distrito. Kaya lang, pagka may panawagan ang ating CE dyan, may panawagan ng ating programa, nakakalungkot isipin, pero hindi pa tayo umaabot ng mga, sa aking pagtataya, ng mga 70%. At yun, mga kapatid, kalungkutan namin. At pinipilit naman natin na ang natin half day lang talaga eh. No? Half day lang talaga. Yung mga simbahan natin sa ibang bansa, dahil linggo lang ang kanilang gawain at Sabado, talagang yung maghapon ng Sabado, maghapon ng linggo, magkakasama sila. So meron tayong formal education. Meron din tayong informal education. Nangyayari ito sa mga, kung meron mang kulang, no? Nangyayari sa mga kwentuhan, kasama ang mga manggagawa, kasama dito yung mga kwentuhan habang kumakain, habang nagpapahinga, o habang nag-aayos sa kapilya. Wala itong topic at hindi kailangan ng classroom. May kasama rin itong tawanan o kaya ay iyakan. Kaya mahalaga yan yung fellowship. Informal education yan. Natututo tayo niyan kasi ang mga manggagawa, kahit yung kapatid mo sa Panginoon, nakapag-i-insert siya, yun lang sa mga kalalakihan, pagka nagkukuhan yung merong mga pinagdadaan sa buhay, makarinig mo yung mga kalalakihan, nakapagbibigay siya ng mga salita ng Diyos na nagugulat din tayo na alam niya pala yung mga talatang yun. So, informal education ang tawag niya. Mahalaga din po yan. Kaya nga mga kapatid, hindi niyo ba napapansin kung sino yung mga aktibo, yung kapag tapos na mag-uwi, tapos na yung church, kwentuhan pa sila rito, sila yung mga lumalago. Huwag tayong laging
nagmamadali. Yung parang, I'm sorry, yung parang nauubusan tayo ng daan. May isang matandang lalaki na halos 70 taong gulang na. Ang lalaking ito ay hindi marunong magbasa. Hindi siya marunong magbasa. Pero, sa tuwing may gawain, dumarating siya sa simbahan para dumalo sa Bible study. Dahil hindi siya marunong magbasa, lahat ng pinag-aaralan, pinipilit niya na i-absorb. At hindi lamang i-absorb, talagang tinatandaan niya. Hindi siya, siyempre, pag hindi marunong magbasa, hindi rin marunong magsulat. Pero ayon sa kwento, ang lago ng buhay spiritual ng matandang lalaking ito. Lahat ng gawain, kung minsan nga daw, kahit gawain ng kababaihan, dumadalo pa rin siya eh. dumadalo pa rin siya. At makikita sa kanyang buhay ang pagiging tunay na alagad. Sabi ng isang kabataan, hindi ko na naman nailagay. Ba yan? Sabi ng isang kabataan, si tatay ang tawag nila doon sa senior na yun. Sino ba kasing edad? Sino ba 70 years old dito? Wala. Walang 70 years old. Okay. Sabi ng kabataan, tawag nila doon 70 years old na ito ay tatay. Sabi nila, si tatay, kahit senior na, palaging nandito. Kaya ako ay na-inspire. Kung siya nga ay nag-aaral, ako pa kaya. Christian education is a long life adventure. Hindi po ito natatapos. Habang tayo ay nananampalataya, habang tayo ay nasa lupa, kinakailangan, nagpapatuloy ang ating mga pag-aaral sa banal na kasulatan. Kaya ang bili ng Panginoon kay Jose, huwag iaalis sa inyong mga bibig. Ang pagtuturo at pag-aaral ay hindi natatapos. At ang pagiging alagad ay panghabang buhay. Minsan, di ba, panawagan ako ng panawagan, kung Sunday, lagi ko sasabi, kung dyan din lang kayo sa paligid, may midweek service tayo, daluhan natin. Yung pangarap ko po kasi na sa church na ito, na at least yung kalahati man lang ng ating mga miyembro ay dumadalo sa ating midweek service and prayer meeting. Sa akin pong pagtatapos, si John Wesley ay isang Anglican priest sa Inglaterra noong 17 siglo, nakilala sa kanyang masigasig na pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At isa sa pangunahing dahilan kung bakit naging matagumpay ang kilusang Metodista at tayo ay nanggaling sa Metodista ay ang matinding pagpapahalaga ni John Wesley sa Christian education. Particular sa pag-aaral ng Biblia at pagsasanay sa mga ordinaryong miyembro. Isang araw, may lumapit sa kanya. Sabi niya, Brother Wesley, hindi pa po ba sapat na makinig ng sermon tuwing linggo? Bakit pa kailangan ng Bible study, Bible reading, at daily devotion? Ito po yung sagot ni John Wesley. Ang sermon ay parang pagsindi ng kandila. Pero kung wala kang langis, mamamatay rin ang apoy. Ang pangangaral ay simula lang, ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag araw-araw mong pinupuno ang puso't isipan mo ng salita ng Diyos. So hindi po pwedeng nakikinig ka lang, every Sunday ka lang naririto. Hindi po pwedeng nakikinig ka lang ng preaching ni pastor at kung minsan nga, binubuli pa kayo ni pastor. Parang iyan lang yung mitya. At ang nagbibigay ng langis sa pag-aaral na yan, yung ating mga Bible study, yung ating mga gawaing personal sa buhay, personal devotion, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, yun yung kumakatawan doon sa langis para hindi mamatay yung ating apoy. Yan si John Wesley. Dahil dito, itinatag niya ang mga Bible study, maliliit na grupo kung saan ang mga miyembro ay sama-sama nag-aaral ng Biblia, nagtutulungan at nagsusumbungan ng mga ng kanilang mga hinaing
at nagsasabihan ng kanilang mga tagumpay, kahinaan, at kahinaan sa kanilang pananampalataya. Ang bawat miyembro ay hinihikayat na regular na magbasa ng Biblia, magdasal, at sumali sa mga pag-aaral sa loob ng simbahan. Isinulat ni John Wesley sa kanilang disiplina. Sabi niya, walang sino man ang dapat manatiling miyembro ng iglesia kung tumatangging dumalo sa mga pagpupulong para sa personal na kabanalan. Mabigat yan. Walang sino man ang dapat manatiling miyembro ng iglesia kung tumatangging dumalo sa pagpupulong para sa personal na kabanalan. Para kay John Wesley, hindi sapat ang makinig na lang ng sermon. Kailangan ang tuloy-tuloy na Christian education, pag-aaral, pagsasanay, at pakikipag-ugnayan sa kapwa Kristiyano. Kaya ang nakalagay dyan yung dalawa, formal education at informal education. Naniniwala siya na ang iglesia ay lalago lamang kung ang bawat isa ay masigasig sa disiplina ng pananampalataya araw-araw. Para kay John Wesley, ang Christian education ay hindi optional, kundi isang lifestyle. At kung tayo ay seryoso sa pagsunod sa dakilang utos na Jesus, kailangang seryoso rin tayo sa patuloy na pag-aaral, pagsasanay at paghubog ng sarili bilang Panginoon. Ang Christian education ay hindi lang isang programa. Ito po ay isang pamumuhay. Ang Christian education ay hindi lamang isang programa, kundi ito ay isang pamumuhay. Ang dalangin ko para sa inyo sa Panginoon ay maging malalim tayo sa ating pananampalataya at seryosohin natin ang ating ginagawa sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po sa mapaghamong mensahe at dalangin po namin ang hamon na ito ay hindi lamang manatiling hamon kundi ito ay ating maisabuhay. Ngayon naman po ay dadako tayo sa paghandog at lilikumin ito ng ating mga kapatid Rachel Manaloto at kapatid Sara Feliciano. Kasabay ng pagsamba't pagpupuri, halina't magbigay sa gawain ng pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani. Kasabay ng pagsamba't pagpupuri, halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani. Kasabay ng pagsamba't pagpupuri, kasabay ng pagsamba't pagpupuri.
Ngayon naman po ay inaanyayahan ang kapulungan sa harapan sa mga may nais, idalangin at pasasalamat at basbas. Kasabay ng awiting Mabuhay, Mabuhay. Awit namin, masayang pusong dumadalangin sa Diyos Ama na lubhang maawain. Nabigyan ka ng buhay na maninhin, lumawig nawa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod ng may kagalakan kay Kristo na laging nagmamahal. Panginoong Diyos, tunghayan po ninyo ang inyong mga anak na ngayon po ay nakadulog sa trono ng pagpapasalamat upang ipagkaloob sa iyo ang kanilang pagpupugay dahil sa iyong kabutihan sa kanila. Dahil dito, Panginoon, extend niyo po ang inyong mga kamay sa kamay ng inyong mga lingkod upang sa aming pagkapatong ng kamay sa ulo ng aming mga kapatid na ito, ang maranasan nila yung basbas na nagmumula sa iyo. Doxologia. Luwalhati papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal na ang tanang mga nilalang. Amen. Tanggapin natin mga kapatid ang mayamang pag-ibig ng Diyos sa mga langit. Ang patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, ang pakikipisan at pang-aaliw ng diwang banal, ang patuloy po nating maranasan, ngayon at magpakailanman.
Amen at Amen. Himno Recessional, tayo'y may bandilang iwawagayway. Ay may bandilang iwawagayway, mga kawal na hirang, nasaksing maningning ng kaligtasan, tagumpay ay isigaw. Lumakad, lumakad, balita'y ating ihayag, tayo'y gumawang may galak sa krus nating sagisag. Kahit tayo'y masukol ng kaaway, banila'y iwagayway. Sa panig ng Diyos walang agam-agam, di dapat manglupaypay. Lumakad, lakad, lumakad, lakad, balita'y ating ihayag, tayo'y gumawang may galak sa krus nating sagisag. Saan mang dako tayo makarating, ang balita'y saysayin. Ilapit sa watawat na maningning ang bihag ng Diyos natin. Lumakad, lakad, lumakad, lakad, balita'y ating ihayag, tayo'y gumawang may galak sa krus nating sagisag. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po kay kapatid na Emeline Beron. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakasama natin si Emeline sa araw na ito. Tayo pong lahat ay may dalon na 171. Muli po, papurihan po natin ang Panginoon. Awitin po natin yung mahal na mahal kita sa Panginoon at tayo pong lahat ay magkamayan. Kamayan po natin si kapatid na Emily.